Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Nais nyo bang malaman ang pinakamapanganib na bagay na nangyayari kapag tayong mga lalaki at maging mga babae ay tumitigil na sa pagiging malapit sa ating mga asawa o partner habang tayo'y nagkakaedad? Hindi ito ang iniisip nyo. Hindi lang natin pinag-uusapan ang simpleng kaligayahan o romansa. Ang tinutukoy ko ay ang kalusugan ng inyong puso, ng inyong utak, ng inyong immune system, at maging kung gaano kayo kahabang mabubuhay. Ang pagbabalewala sa aspetong ito ng inyong buhay ay maaaring mga hulugan na tahimik ninyong isinusuko ang mga taon ng inyong kalusugan nang hindi nyo man lang namamalayan. Sa aking mahabang karanasan, nasaksihan ko ang libu-libong mga pasyente at paulit-ulit kong nakita ang isang katotohanan: kapag natapos na ang intimacy o pagiging malapit sa isa't isa, kasunod na ring humihina ang sigla ng buhay. Pero hindi kailangang maging ganito. Ngayon gusto kong makipag-usap sa inyo ng tapatan tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan at buhay kapag nawala na ang pakikipagtalik sa inyong mga golden years. Lahat tayo ay inaasahan ng hihina habang tumatanda, pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagsuko sa intimacy ay higit pa sa pagpapatahimik ng inyong love life? Paano kung ito pala ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, demensya, at malalim na kalungkutan na maaaring magdulot ng mas maikling buhay? Ang koneksyon sa pagitan ng inyong pisikal na kalusugan at ng inyong intimate life ay mas malalim kaysa sa inaakala ng marami, kahit pa ng ibang mga doktor. Ang mga epekto nito ay kadalasang tahimik lang, unti-unting lumalala hanggang sa isang araw hindi na sila tahimik. Sa artikulong ito, ilalatag ko ang siyensya sa likod ng kung bakit ang pananatiling sexually active habang tumatanda ay hindi lang isang opsyonal na bonus. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananatiling malusog at malakas. Malalaman ninyo kung paano nito sinusuportahan ang inyong immune system, pinatalas ang inyong isip, pinoprotektahan ang inyong puso, at ibinabalik ang inyong kumpiyansa. At higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang maaari ninyong gawin simula ngayon para ligtas at natural na maibalik ang mahalagang bahagi na ito ng inyong buhay. At malapit sa dulo, ibubunyag ko ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na maaaring makatulong na muling gisingin ang kakayahan ng inyong katawan na maranasan ang intimacy kahit na matagal na itong nawala. Ang isang maliit na hakbang na ito ay maaaring magbago sa inyong pagtulog, sa inyong pakiramdam, at maging sa buong pananaw nyo sa buhay. Kaya samahan nyo ako. Ito ay isang usapan na maaaring magbago ng inyong buhay. Magsimula tayo sa isang organ na nagpapanatili sa ating lahat na buhay, ang inyong puso. Karamihan sa atin ay iniisip ang kolesterol, presyon ng dugo at gamot kapag pinag-uusapan ang kalusugan ng puso. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang kakulangan sa pisikal na intimacy sa ating pagtanda ay maaaring tahimik na magpahina sa puso sa mga paraang hindi mo mararamdaman hanggat hindi pa huli ang lahat. 1.
ang iyong puso ay nagsisimulang humina. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, isang 48 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mang Lito. Siya ay aktibo, matalas ang isip at ipinagmamalaki ang magagandang gawi na pinanatili niya sa buong buhay niya, masustansyang pagkain, regular na paglalakad at lahat ng kanyang regular na check-up. Ngunit sa paglipas ng mga taon, sila ng kanyang asawa ay tahimik na hinayaang mawala ang pisikal na intimacy. Parte lang yan ng pagtanda, Dok, sabi niya sa akin sa isang pagbisita. Ang hindi niya namamalayan at ng maraming kalalakihan ay ang intimacy ay higit pa sa isang emosyonal na koneksyon. Ito ay isang lifeline sa iyong pisikal na kalusugan at nagsisimula ito sa iyong puso. Ang sexual na aktibidad sa ating pagtanda ay nagsisilbing isang banayad na anyo ng cardiovascular exercise. Pinapabilis nito ang sirkulasyon ng iyong dugo, tumutulong na mapanatili ang mas mababang presyon ng dugo, at pinapanatiling flexible ang iyong mga ugat. Ang mga benepisyong ito ay kritikal habang tayo ay tumatanda, lalo na kapag tumataas ang mga panganib para sa stroke, atake sa puso at alta presyon. Kapag nawala ang intimacy sa iyong buhay, nagsisimulang mawalan ang iyong puso ng natatanging anyo ng malusog na stimulasyon na ito. Ang iyong puso ay hindi lamang isang kalamnan na nagbobomba ng dugo. Malalim din itong konektado sa kung paano natin nararanasan ang haplos, pagmamahal, at emosyonal na pagiging malapit. Sa panahon ng intimacy, naglalabas ang iyong katawan ng mga hormone tulad ng oxytocin at endorphins. Hindi lang ito nagpapasaya sa iyo, aktibo nitong binabawasan ang stress, pinapababa ang pamamaga, at tumutulong na i-regulate ang ritmo ng iyong puso. Kung wala ang mga ito, kahit na perpekto ang iyong kolesterol at malinis ang iyong dieta, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong puso kaysa sa nararapat. Hindi naman inatake sa puso si Mang Lito, ngunit nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago. Mas mabigat ang kanyang paghinga. Pagkatapos umakyat ng hagdan, mas pagod siya sa umaga at mayroon siyang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya matukoy. Nang mas malalim kaming nag-usap, nalaman ko ang tungkol sa emosyonal na distansya na kanyang nararamdaman at kung paano tahimik na nawala ang pisikal na pagmamahal sa kanyang pagsasama. Matapos nilang mag-asawa, na dahan-dahang ibalik ang koneksyon na iyon, bumalik siya pagkalipas ng ilang buwan na hindi lamang mas maganda ang pakiramdam, kundi mas buhay na buhay. Masyado marami sa atin ang naniniwala na ang sexual na kalusugan ay hindi na mahalaga pagkatapos ng isang tiyak na edad. Ang totoo, baka mas mahalaga pa ito kaysa dati, hindi para sa performance, kundi para sa kaligtasan, lakas at kapayapaan ng isip. Ngunit ang puso ay hindi lamang ang bahagi ng katawan na nagsisimulang humina kapag nawala ang intimacy. Ang susunod na mangyayari ay maaaring ikagulat mo dahil ang pagkawala ay lumalabas sa paraan ng paggalaw ng iyong katawan sa iyong balanse at kung gaano kakalakas sa iyong mga paa. 2. Ang mga kalamnan at kasukasuan ay nawawalan ng sigla. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Aling Susan. Siya ay 72, masayahin, matalas ang isip,
at laging unang nagpapatawa sa aking klinika. Ngunit isang araw, may nabanggit siyang nakakuha ng aking pansin. Hindi ito tungkol sa isang sakit, kundi tungkol sa kung paano niya nararamdaman na siya ay bumabagal, naninigas, at mas hindi sigurado sa kanyang mga paa. Inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit, nang mas malalim naming sinuri, natuklasan ko ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao. Halos isang dekada na silang hindi nagiging physically intimate ng kanyang asawa. Akala niya hindi ito mahalaga, pero mahalaga ito. Ang hindi napagtatanto ng karamihan ay ang intimacy ay pisikal sa pinakaliteral na kahulugan. Sa panahon ng sexual na aktibidad, ginagamit ng iyong katawan ang maraming grupo ng kalamnan, ang iyong core hita, likod, balakang, at pelvic floor. Ang mga paggalaw na natural na nangyayari sa panahon ng intimacy ay nakakatulong sa pagpapanatili ng tono ng kalamnan, flexibility at balanse. Maaaring hindi ito isang tradisyonal na ehersisyo, ngunit mayroon itong mga nasusukat na benepisyo na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Kapag nawala ang ganoong uri ng aktibidad, kahit dahan-dahan ang mga epekto ay totoo. Ang mga kalamnan ay nagsisimulang manghina dahil sa hindi paggamit. Ang mga kasukasuan ay naninigas. Ang balanse ay nababawasan. Bago mo pa man malaman, mas kaunti na ang iyong pagkilos, hindi dahil gusto mo, kundi dahil pakiramdam mo ay mas hindi na kaya ng iyong katawan. Higit pa rito, kasama ng paghina ng pisikal na kalagayan ay ang pagbaba ng kumpiyansa. Nagsisimula kang mag-alinlangan sa iyong kakayahang kumilos ng malaya, at ang pag-aalinlangang iyon ay madalas na humahantong sa mas maraming pisikal na pag-atras. Kay Aling Susan, nang magsimula silang mag-asawa na muling buhayin ang intimacy kahit sa pamamagitan ng simpleng mga kilos tulad ng mabagal na pagsasayaw o mas madalas na pagyayakapan, nagsimulang bumuti ang kanyang paggalaw. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas tuwid siyang maglakad, mas matatag sa kanyang mga paa, at hindi na gaanong napapagod. Hindi ito mahika. Ito ay paggalaw. May layunin, masaya at tuloy-tuloy. Kaya oo, ang pananatiling sexually active ay tungkol sa kaligayahan, ngunit ito rin ay tungkol sa kapangyarihan, ang kapangyarihang manatiling mobile, malakas, at may kontrol sa sarili mong katawan. 3. Ang iyong utak ay naaapektuhan sa mga sandali mula sa aking karera na laging nananatili sa akin ay isang tahimik na pag-uusap sa isang pasyente na nagngangalang Mang Juan, edad 74. Dumating siya para sa isang regular na pagbisita, ngunit mayroong kakaiba. Nahihirapan siyang maghanap ng mga salita, nawawala sa kalagitnaan ng kanyang mga kwento at tila mas umatras. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Dak, pakiramdam ko ay naglalaho ako. Hindi lang ang katawan ko, ang isip ko." Tumama ito sa akin ng husto, hindi dahil ito ay bihira, kundi dahil mas madalas ko itong naririnig kaysa sa inaakala ninyo. Madalas nating pag-usapan ang pagpapanatiling matalas ng utak sa pamamagitan ng mga puzzle, pagbabasa o dieta, at lahat ng iyon ay mahalaga. Ngunit iilan lang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang koneksyon ng pisikal na intimacy sa kalinawan
ng isip. Sa panahon ng pakikipagtalik, naglalabas ang utak ng isang malakas na halo ng mga kemikal, dopamine, oxytocin, at endorphins. Ang mga ito ay hindi lamang feel-good hormones. Aktibo nilang binabawasan ang stress, pinapahusay ang memorya, pinapataas ang mood, at pinapabuti ang focus. Para sa mga matatanda, nagsisilbi silang natural na depensa laban sa pagkabalisa, depresyon, at maging sa maagang paghina ng pag-iisip. Kapag nawala ang intimacy, nawawalan ang iyong utak ng mahalagang kemikal na stimulasyon na ito. Para kang nag-alis ng panggatong sa apoy. Hindi ito agad namamatay, ngunit ito ay unti-unting humihina. Ang kakulangan ng pisikal na koneksyon ay maaaring humantong sa emosyonal na pamamanhid, malabong memorya, at isang nabawasang pakiramdam ng sarili. Nakakita ako ng mga pasyente na nang magsimula silang muling magpakilala ng intimacy maging sa pamamagitan ng pakikipagtalik-pagyayakapan o kahit na matagal at mapagmahal na paghaplos, ay nagsimulang mag-ulat ng mas matalas na pag-iisip, isang pinabuting mood, at isang mas malalim na pakiramdam ng presensya. Si Mang Juan ay hindi dumaranas ng isang sakit. Siya ay dumaranas ng pagkakakonekta. Habang sila ng kanyang asawa ay nagsimulang muling buuin ang kanilang emosyonal at pisikal na pagiging malapit, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi lang ako mas malinaw mag-isip, Doc. Pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko. Ang ating mga isip ay nangangailangan ng stimulasyon hindi lamang mula sa mga libro, kundi mula sa koneksyon ng tao. Ang init ng haplos, ang kislap ng pagnanasa, ang pakiramdam na gusto ka, lahat ng ito ay nagpapaalala sa utak na ito ay buhay pa at may mahalagang papel na dapat gampanan. 4. Ang emosyonal na pagiging malapit ay nagsisimulang maglaho. Ilang taon na ang nakalilipas, nakaupo ako kasama ang isang mag-asawa na nasa kanilang huling 70s, sina Mang Miguel at Aling Sara. Mahigit 50 taon nang kasal sila, ang uri ng mag-asawa na dati ay nagtatapos ng pangungusap ng isa't isa. Ngunit kamakailan may nagbago. Mahal pa rin nila ang isa't isa ng malalim, ngunit inamin ni Aling Sara sa pagitan ng tahimik na pagluha, parang magkatabi na lang kaming nakatira ngayon, hindi na talaga magkasama. Ang ganoong uri ng emosyonal na distansya ay hindi karaniwang nangyayari ng biglaan. Dahan-dahan itong pumapasok kapag nawala ang pisikal na intimacy sa isang relasyon. Sa ating pagtanda, ang sex ay madalas na hindi nauunawaan. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanasa o kaligayahan. Ito ay nagiging isang paraan upang ipahayag ang kahinaan, pagmamahal, at emosyonal na katotohanan. Kapag nawala ang bahaging iyon ng isang relasyon, nawawala rin ang isang malakas na anyo ng komunikasyon na walang salita. Sa paglipas ng panahon, humihinto ang mga mag-asawa sa pag-abot sa isa't isa. Ang mga pag-uusap ay nagiging tungkol na lang sa mga bayarin at appointment. Nawawala ang eye contact at ang kislap na iyon ang nagsasabing, nakikita kita, pinapahalagahan kita, gusto pa rin kita, ay nagsisimulang humina. Ito ay isa sa mga pinakatahimik na anyo ng kalungkutan na nasaksihan ko sa aking pagsasanay. Mahal pa rin ng mga tao ang isa't isa, ngunit mas parang kasama na lang sila
kaysa partner, mas parang kasama sa bahay kaysa soulmates. Ang pagkawala na ito ay maaaring humantong sa hindi nasasabing mga damdamin ng pagtanggi, kalungkutan, at maging sama ng loob. Kalaunan ay may ibinahagi si Mang Miguel na nananatili sa akin. Sabi niya, akala ko tumatanda lang kami, pero sa totoo lang, naglalayo na pala kami. Nang sinadya nilang muling buuin ang kanilang pagiging malapit sa pamamagitan ng maliliit na haplos, banayad na pag-uusap, at muling paghawak ng kamay, nagsimulang magbago ang kanilang dinamika. Sinabi niya sa akin na para siyang muling umibig sa parehong tao. Habang tayo ay tumatanda, ang ating pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon ay hindi lumiliit. Ito ay lumalalim. At ang pisikal na intimacy ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon tayo upang mapanatili ito. 5. Ang pagtulog ay nagiging isang pakikibaka. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Aling Nancy na dumating upang magpatingin sa akin, hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi siya makatulog. Siya ay sitempay, masigla, matalas, at aktibo sa araw, ngunit gabi-gabi ay nagpapagulong-gulong siya, minsan ay nakakakuha lamang ng ilang putol-putol na oras ng pahinga. Sinubukan ko na ang lahat, doktor, sabi niya. Mga tableta, pagninilay-nilay, kahit mainit na gatas. Walang tumutulong. Sa unang tingin, tila isang karaniwang reklamo ng pagtanda. Ngunit habang mas marami kaming napag-uusapan, may isang mas malalim na lumitaw. Si Aling Nancy ay namumuhay ng walang pisikal na intimacy sa loob ng maraming taon. Hindi niya naisip na konektado ang dalawa, ngunit alam ko, ang sexual na intimacy, lalo na ang orgasm, ay nagdudulot ng malakas na pagbabago sa pisyolohiya. Ang paglabas ng hormone na prolactin ay nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng pagre-relax at tumutulong na ihanda ang katawan para sa pagtulog. Kasabay nito, ang oxytocin, ang bonding hormone, ay nagpapababa ng stress at pagkabalisa na ginagawang mas madaling makatulog at manatiling tulog. Ang mga ito ay hindi maliit na epekto. Bahagi ito ng natural na ritmo ng katawan. Kapag nawala ang intimacy, madalas na nagugulo ang ritmong iyon. Ang nararanasan ni Aling Nancy ay hindi lamang kawalan ng tulog. Ito ay isang pagkawala ng koneksyon, hindi lamang sa isang partner, kundi sa mismong mga senyales na dating inaasahan ng kanyang katawan para mag-relax. Hindi niya kailangan ng isa pang reseta. Kailangan niyang muling gisingin ang mas malambot at mas tahimik na bahagi ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng banayad na haplos at pagpapanumbalik ng emosyonal na pagiging malapit, nagsimulang bumuti ang kanyang pagtulog. Kalaunan ay sinabi niya sa akin, hindi lang ito tungkol sa pahinga. Tungkol ito sa pakiramdam na ligtas, inaalagaan, at payapa muli. Ang pagtulog ay kung saan gumagaling ang katawan, inaayos ng utak ang mga alaala, at muling nagtatayo ang immune system. Kapag nawala ito sa atin, nawawalan tayo ng higit pa sa enerhiya. Nawawalan tayo ng ating katatagan. 6. Bumaba ang tiwala sa sarili at kumpiyansa. Minsan, may isang lalaki sa kanyang unang bahagi ng 70s na umupo sa harap ko sa isang regular na check-up. Ang pangalan niya ay David at siya ang larawan ng kalusugan, fit, maayos at magalang.
Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong kilos, may naramdaman akong mas mabigat. Matapos ang ilang banayad na pag-uusap, mahina niyang sinabi, "Hindi ko na nararamdaman na ako ay isang lalaki. Pakiramdam ko ay invisible ako." Iyon ay hindi isang medikal na reklamo. Iyon ay isang pag-amin. At ito ay isang narinig ko sa iba't ibang anyo mula sa maraming kalalakihan at kababaihan sa paglipas ng mga taon. Habang tayo ay tumatanda, inaasahan natin ang ilang mga pagbabago, puting buhok, mas mabagal na hakbang, ilang dagdag na kulubot. Ngunit ang hindi inaasahan ng marami sa atin ay kung gaano kalalim na mayayanig ng pagkawala ng pisikal na intimacy ang ating pagkakakilanlan. Kapag hindi na natin nararamdaman na ninanais o hinahaplos, nagsisimula nating questionin ang ating sariling halaga. Nagtataka tayo kung kaakit-akit pa ba tayo, karapat-dapat pa ba sa pagiging malapit, buhay pa ba sa malalim na makataong paraan. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagguho ng pagpapahalaga sa sarili ay lumalakas. Maaaring umiwas tayo sa mga salamin o huminto sa pagpapahayag ng pagmamahal. Pinapaliit ang ating sarili hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pag-aalinlangan. Naaalala kong sinabi sa akin ni David, hindi naman sa ayaw kong maging malapit. Iniisip ko lang na wala nang may gusto sa akin sa ganoong paraan. Ang paniniwalang iyon ay isa sa mga pinaka-nakapipinsalang alamat tungkol sa pagtanda. Ang totoo, ang pagnanasa ay walang expiration date at ganoon din ang pangangailangang maramdamang nakikita, hinahaplos at minamahal. Nang muling buuin ni David at ng kanyang asawa ang kanilang intimacy, dahan-dahan banayad, walang pressure, pareho silang nagsimulang magliwanag sa mga paraang hindi ko pa nakikita dati. Bumalik siya pagkalipas ng ilang buwan at sinabing, pakiramdam ko ay mahalaga ulit ako. Ang kumpiyansa sa ating pagtanda ay hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa pamamagitan ng haplos at presensya na ikaw ay karapat-dapat pa rin sa pagmamahal at kagalakan. 7. Ang iyong immune system ay humihina. Isang babae na nagngangalang Aling Elizabeth ang dumating upang magpatingin sa akin, isang taglagas bigo at nalilito. Siya ay 69, may aktibong pamumuhay, kumakain ng maayos at laging ipinagmamalaki ang pananatiling malusog. Ngunit sa taong iyon, tila hindi niya maalis ang pabalik-balik na sipon, mababang lagnat at pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod. Ginagawa ko naman ang lahat ng tama, sabi niya, kaya bakit pakiramdam ko ay nagkakawatak-watak ako? Ang hindi napagtanto ni Aling Elizabeth ay isa sa mga pinaka-napapabayaang suporta para sa immune system ay ang pisikal na intimacy. Madalas nating isipin ang immunity sa mga tuntunin ng bitamina at bakuna laban sa trangkaso, at habang mahalaga ang mga bagay na iyon, bahagi lamang sila ng larawan. Ang regular na sexual na aktibidad, lalo na sa mga matatanda, ay ipinakitang nagpapataas ng antas ng immunoglobulin A, isang malakas na antibody na tumutulong na protektahan laban sa mga karaniwang sakit. Sa madaling salita, ang koneksyon ay literal na makakatulong sa iyo
na labanan ang sakit. Sa panahon ng intimacy, naglalabas ang katawan ng halo ng mga hormone na nagpapababa ng mga stress hormone tulad ng cortisol. Kapag ang cortisol ay patuloy na mataas, maaari nitong sugpuin ang immune function. Kapag wala tayo nitong natural na paglabas ng tensyon, nagiging mas mahina ang ating mga katawan. Tumaas ang pamamaga at kailangang magtrabaho nang mas mabigat ang immune system para lang makasabay. Sa paglipas ng panahon, nagpapatong-patong ang pagkasira na iyon. Nang kausapin ko si Aling Elizabeth tungkol sa kanyang personal na buhay, nagbukas siya tungkol sa lumalaking distansya mula sa kanyang partner. Sa kaunting paghihikayat, nagsimula silang muling kumonekta, una sa emosyonal at pagkatapos ay pisikal. Ilang buwan pagkatapos, bumalik siyang nakangiti. Mukha na siyang masigla muli at sinabing, "Hindi ko alam kung gaano pala kailangan ng katawan ko iyon." Minsan ang pinakamahusay na gamot ay hindi matatagpuan sa isang bote. Ito ay matatagpuan sa init ng ibang tao. 8. Tumaas ang stress at pagkabalisa. Naaalala kong nakaupo ako kasama ang isang pasyente na nagngangalang Mang Ricardo, isang retiradong punong guro ng paaralan, na ginugol ang kanyang buhay sa pamumuno ng may kahinahunan at kontrol. Ngunit ngayon sa kanyang unang bahagi ng 80s, nakakaramdam siya ng pagkabalisa at pagiging nerbiyoso. "Naiirita ako ng walang dahilan," sabi niya sa akin. "Ang maliliit na bagay ay mas nakakaabala sa akin kaysa dati. Para akong hindi makahinga kahit na maayos naman ang lahat." Binaliwala niya ito bilang pagtanda lang, ngunit alam ko, ang nararanasan ni Mang Ricardo ay ang dahan-dahang pag-ipon ng hindi napapamahalaang stress. At isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na pampatanggal ng stress ay ang pisikal na intimacy. Kapag nakikibahagi tayo sa pagiging malapit, naglalabas ang katawan ng isang cocktail ng mga nagpapakalmang hormone dopamine, serotonin at oxytocin. Ang mga ito ay kumikilos tulad ng sariling anti-anxiety na gamot ng kalikasan, nagpapababa ng cortisol at nagbabalik sa balanse ng nervous system. Kung wala ang ganitong uri ng koneksyon, walang mapupuntahan ang stress. Nag-iinit ito sa ilalim ng ibabaw, lumalabas bilang pagkamayamutin, problema sa pagtulog at emosyonal na pagkapagod. Para kay Mang Ricardo, ang solusyon ay hindi isang bagong reseta. Ito ay isang pag-uusap sa kanyang asawa. Habang gumagawa sila ng maliliit na hakbang upang muling kumonekta tahimik na gabi, nang magkasama, paghaplos ng walang inaasahan, nagsimula siyang gumaan ang pakiramdam. "Hindi lang siya," sabi niya sa akin isang araw. "Parang nakuha ko ulit ang isang bahagi ng aking sarili." Ang stress sa pagtanda ay totoo at mapanganib, ngunit ang sagot ay minsan matatagpuan sa pag-abot at pagpapasok ng isang tao. 9. Ang mga relasyon ay nagiging mas marupok. Hindi pa katagalan isang mag-asawa sa kanilang huling 70s, sina Mang Jaime at Aling Patricia, ang dumating sa aking opisina. "Mahal pa rin namin ang isa't isa," sabi ni Aling Patricia. "Pero parang magkahiwalay na ang aming buhay. Walang galit, kundi isang lumalaking espasyo sa pagitan nila kung saan dating may koneksyon. Sa puso ng espasyong iyon ay ang kawalan ng pisikal na intimacy." Sa nakalipas na ilang taon,
tahimik na nawala ang paghaplos. Wala nang mga halik sa pagtulog, wala nang biglaang yakap. Ang pisikal na intimacy ay isang wika. Ito ang paraan ng pagsasabi ng mag-asawa, nakikita pa rin kita, gusto pa rin kita, mahalaga ka pa rin sa akin. Kapag huminto na sa pagsasalita ang wikang iyon, nawawala ang ritmo ng relasyon. Sinabi sa akin ni Mang Gim Jaime, akala ko tumatanda lang kami, pero napagtanto ko ngayon na huminto lang kami sa pagpapakita sa isa't isa na nagmamalasakit kami. Sa pasensya at maliliit na hakbang, paghawak ng kamay, tahimik na oras na magkasama, kahit pag-upo lang ng malapit sa sopa, sinimulan nilang muling buuin ang kanilang ugnayan. Nang bumalik ang intimacy, bumalik din ang tawanan at ang pakiramdam na isang team muli. Ngumiti si Aling Patricia at sinabing para kaming gumigising mula sa isang mahabang pag-idlip. Ang isang relasyon ay maaaring makaligtas sa maraming bagay, ngunit ang emosyonal na pagpapabaya ang pinakanakakasira. 10. Nakakalimot ang katawan. Isang lalaki na nagngangalang Mang Carlos ang minsan ay umupo sa harap ko, mahina ang boses. Siya ay 70 at ilang taon nang byudo. Matapos magsimulang makipag-date muli, sinabi niya sa akin ang isang bagay na ikinahihiya ng marami na sabihin ng malakas, parang hindi na alam ng katawan ko kung paano tumugon. Pakiramdam ko ay disconnected ako, na parang may natulog sa loob ko at ayaw nang magising. Sinasalamin nito ang isang katotohanang narinig ko ng hindi mabilang na beses. Ang katawan ng tao ay tumutugon sa ugali. Kapag dumaan tayo ng mga buwan o taon nang walang pisikal na intimacy, nagsisimulang umangkop ang katawan at ang pag-angkop na iyon ay madalas na paghina. Para sa mga kalalakihan, maaari itong lumabas bilang mas mabagal na pagka-excite o hirap sa pagpapanatili ng erection. Para sa mga kababaihan, maaari itong mga hulugan ng panunuyo ng ari o discomfort. Ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahang nangyayari hanggang sa ang ideya ng pagiging malapit ay mas parang isang hamon kaysa isang kagalakan. Ngunit narito ang bahaging hindi na pagtatanto ng karamihan, gusto ng iyong katawan na makaalala. Ito ay dinisenyo para sa koneksyon. Kahit na maliliit na hakbang, mapagmahal na haplos, malambot na dampi emosyonal na kahinaan, ay maaaring magsimulang muling gisingin ang pakiramdam na nawala. Si Mang Carlos, sa kaunting paghihikayat, ay nagsimulang muling tuklasin ang intimacy hindi sa pressure, kundi sa pasensya. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang mga salita. Hindi ito tungkol sa performance, sabi niya sa akin. Tungkol ito sa pakiramdam na maging tao muli. 11. Ano ang magagawa mo simula ngayon? Kung umabot ka sa puntong ito, marahil ay may isang bagay sa mga salitang ito na pumukaw sa loob mo. Ang kamalayan ay ang unang hakbang tungo sa paggaling. Ang magandang balita ay anuman ang iyong edad, ganap na posible na muling makuha ang intimacy sa iyong buhay. Nagsisimula ito sa pagnanais na muling kumonekta. Magsimula sa pakikipag-usap sa iyong partner. Maging tapat. Sabihin ang mga salitang kinatatakutan mong sabihin, namimiss ko na ang pagiging malapit natin. Pakiramdam ko ay malayo tayo sa isa't isa. Gusto kong makaramdam muli ng koneksyon.
Ang mga simpleng salitang ito ay maaaring magbukas ng isang pinto na matagal nang sarado. Kung ikaw ay single, alamin na ang intimacy ay nagsisimula sa iyo. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng kaginhawaan sa sarili mong katawan. Alagaan ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa sarili at pagiging mindful. Hindi mo kailangan ng pahintulot para maramdamang buhay ka. Kailangan mo lang ng lakas ng loob na magsimula. Para sa mga nahihirapan sa mga pisikal na hadlang tulad ng discomfort o mababang libido, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor. Ito ay mga karaniwan at napapamahalaang issue. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Mayroon lamang lakas sa pagpili na alagaan ang iyong sarili. Magsimula sa maliliit na kilos. Hawakan ang isang kamay. Magbahagi ng mahabang yakap. Tumingin sa mata ng isang tao at hayaan ang iyong sarili na makita. Ito ang mga pundasyon ng intimacy at mula sa kanila, maaaring lumago ang isang mas malalim na koneksyon. Isang huling salita mula sa iyong doktor. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda ito, ay ito hindi inaalis ng pagtanda ang iyong pangangailangan para sa intimacy. Binabago lamang nito kung paano ito lumilitaw. At kapag huminto ka sa paggalang sa pangangailangang iyon, isang tunay na bahagi mo ang nagsisimulang maglaho. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paghakbang pasulong sa isang mas mayaman at mas tapat na panahon ng buhay kung saan mahalaga pa rin ang koneksyon at may lugar pa rin ang pagnanasa. Narinig mo na ngayon kung paano naaapektuhan ng kawalan ng intimacy ang lahat, ang iyong puso, ang iyong lakas, ang iyong memorya, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong pinakamalapit na mga relasyon. Hindi pa huli ang lahat. Napanood ko ang mga tao sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na muling natuklasan ang intimacy at sinabing, hindi ko alam na maaari pa pala akong makaramdam ng ganitong kasigla. Kung kaya nila, kaya mo rin. Huwag hayaang pigilan ka ng takot o mga makalumang paniniwala sa pamumuhay ng buo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hayaan mong ito ang maging sandali na pipiliin mong muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa sarili mong pakiramdam ng kagalakan. Ang pinakakasiyasyang mga taon ng iyong buhay ay hindi nasa likuran mo. Nasa unahan sila, naghihintay na iyong likhain isang pag-uusap, isang haplos, isang sandali ng katapangan sa bawat pagkakataon. Karapat-dapat ka rito. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Ang pinakadakilang trahedya ng pagtanda ay hindi ang paghina ng katawan, kundi ang paghina ng koneksyon. Tayo ay mga nilalang na panlipunan mula sa ating unang hininga hanggang sa ating huli, at ang pangangailangang makita, mahaplos at pahalagahan ay kasing halaga ng hangin. Huwag kailanman maniwala sa alamat na nalipasan mo na ang pangangailangang ito. Ang iyong pinakamahalagang yaman sa iyong pagtanda ay hindi ang iyong bank account o ang iyong mga nagawa, kundi ang iyong kakayahang magbigay at tumanggap ng pagmamahal sa lahat ng anyo nito. Alagaan ito, protektahan ito, at huwag na huwag itong bibitawan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Anong bahagi ng pag-uusap na ito
ang pinakaumantig sa iyo, ang iyong boses at kwento ay mahalaga sa iba na nasa parehong paglalakbay. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailangang marinig ito, at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga pag-uusap na sumusuporta sa iyong kalusugan, iyong puso at iyong buhay. Sabay-sabay tayong patuloy na lumago.